Alam nyo, kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo. Kasi kapag nagkabakbakan ng seryoso, tapos nagkakwentuhan na, nagkabulgaran, walang bawian yan. Kumbaga sa korte, bawal ang atras-abante. Hindi pwede yung urong-sulong ka pagdating sa korte. Naintindihan niyo ba? Kaya mag-isip-isip kayo, binigyan na kayo ng mahabang panahon. 'Di ba? Nananahimik, tapos ginagambala niyo pa rin. Tapos kapag bumanat na, tapos nagkagipitan, iiyak-iyak na lang kayo. Tapos hihingi kayo tawad. Dito sa mga gantong labanan, walang hingian ng tawad dito. Nung nasa panahon na nasa Pangasinan ako, nagkasabihan na doon, patay o buhay. Naintindihan nyo? Kaya pagka nagbakbakan na, wala nang kuskus balungos. Naintindihan nyo ba? Handaan nyo na lang sarili nyo kung patayan, patayan. Ganon. Ngipin sa ngipin. Diba? Bala sa bala. Patalin sa patalin. Naintindihan nyo ba? Wala yung di pwede yung di pwede yung ngayon tatahimik. Tapos sorry. Tapos tatahimik, tapos magsasalita. Tapos magsasorry na naman ulit. Walang ganon. Oo. Pagka mga professional killer kayo, bang! Ganon na lang. Diba? Tumbahan na lang. Oo. Pero hindi nyo naiisip, pagka naumpisa na kung gaano kalaki yung mangyayaring gulo, hindi nyo naisip yon. Kasi kayo, para sa inyo, wala na kayong pakialam para sa kahit sinong taong nasa paligid niyo. Yun ang alam namin sa pagkatao ninyo. Kasi kayo halang na kaluluwang ninyo eh. Kumbaga, wala na yung buhay ninyo. Ano na, papunta na sa kamatayan. Kumbaga, inaantay na lang kayo ni kamatayan eh. Di ba? Kaya sa inyo, baliwala sa inyo kung ano mangyari sa inyo. Ngayon, ang sinasabihan dito ay yung mga maaapektuhan. Ngayon, kayo namang mga maaapektuhan, huwag tayo mag-antay na meron pang mangyaring hindi maganda. Di ba? Alam niyo naman kung ano yung mga nangyayari. Pag may seryosong bumabanat ng prangkahan at ng seryosohang bulgaran, mag-isip ka na. Di ba? Hindi pwede rin yung atas-abante, baka makontempt ka. Di ba? Sa korte, ganun yun. Bawal yung demanda tapos atras, baka makontempt ka. Di ba? Bawal yung ganun. Mapalala ko sa iyo. Bigyan ko example. Yung dolyar na yan, dati nang pinarid yan. Sa Cavite pa lang, niraid na yan eh. Nakalimutan nyo na? Mag-sip-sip na kayo. Di ba? Para sabihin ko sa inyo, lahat ng pasensya ng tao may hangganan. Tulad ko, may hangganan ng pasensya kayo. Matagal na ako nagbigay ng babala sa inyo. Pero matigas ang mukha ninyo. Nagbubulgaran na tayo sa social media. Butang na bumabanat pa rin, lumalaban pa rin. Ang nakakapagtaka naman, yung pinapatotsidyahan na nasa gobyerno, hindi kumikilos yung nasa gobyerno. Malamang kasabwat, no? Baka kasabwat. Kaya pumapalo tayo dun sa mas maraming sektor. Mas marami kasing sasakmal dun sa issue. Pagka ito na, tulad nung nangyari sa 2015, no? Nung unang lumabas yan, kasi nangyari yung 2011 to 2013. Malaking pinsala at malaking kaguluhan yung nangyari eh. Ngayon, nung lumabas yung balita, nung pinaputok nung 2015, eto na. 'Di ba? Bila na lang nagkagulo, nagulantang na lang lahat. Tapos nagharap ng masisisi, barilan na lang. Kaya meron kayo nakikita, sinalvage, namatay, 'di ba? Tinapon na lang kung saan-saan. Ganoon. Tapos nabalitaan nyo na lang, patay na. 'Di ba? Kaya mahirap eh. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo. Kung talagang handa kayong lumaban ng bulgaran, bulgaran. Pero kung halimbawang atas-abante ka, ikaw yung kriminal. Atas-abante ka patago-tago ka, ikaw yung kriminal. Diba? Kami hindi. Bulgaran kami. Lumalaban kami hanggang kamatayan. Diba? Kahit saan pa tayo magkita. Sabi ko nga sa inyo kung may baril lang ako, hindi ko na kailangan ng gobyerno. Ano kaya ng batas? Ano kaya abogado? Ako na lang ang tutumba sa inyo. Ganun lang yun. Kaso wala tayong baril eh. Titi, dito titi ko eh. Ano lang, lanseta. Ganun lang yan kasimple. Kasi sagad ako sa galit eh. Kaya sabi ko sa inyo, pag ako nakahawak ng ganon, ng baril, puputok yan. Sigurado yan. Baka yung mag-abot niya, putok ako sa mukha niya eh.
O ba? Nagbigay ng baril, putok sa mukha niya. Yan lang kasimple yun. Kaya kayong mga nag-aalaga ng mga multo, pasensya na lang. Ako, gigil na ako talaga. Sagad na sagad ako. Sabi ko nga sa inyo nilabas ko pangalan ng isang nasa gobyerno. Hindi kayo natakot, hindi kayo nasindak. Ay, di labas natin yung mas marami, 'di ba? Para tingin na natin doon sa gobyerno kay Presidente Marcos. Ganun lang kasimple, 'di ba? Oh. Tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Ha? Uulitin ko ulit sa inyo. Hindi ako takot mamatay para sabihin ko sa inyo. Dahil ilang beses na akong pinapatay eh. Ilang beses na akong nakaranas na pinapatay ako. Kaya, ito yung linya ko. Siguro, binuo ko ng Panginoon Diyos para usigin ang mga masasama. Ang malas ko lang, di ako naging polis o kaya di ako naging gobyerno ng alagad ng gobyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi bulok din ng gobyerno para sabihin ko sa inyo. Bulok din. Yan lang nga sabi ko sa inyo. Kaya ang natutunan ko sa pakikibaka at pakikisalamuha sa lahat ng mga iba't ibang klase ng tao. Di ba? Oh. Kaya, iba-iba kasi opinion ng mga tao eh. Iba opinion ko eh. Iba rin tayo eh. Magkakaiba tayo lahat eh. Pero, sabi ko nga sa inyo, to see is to believe. Ganun lang yun. Diba? Oh. Kung nagpatunay ka sa akin na ikaw ay masama ka sa paningin ko. Habang buhay ko nang dadalhin yun. Diba? Kaya sorry na lang para sa mga nahuli at nagpakita na sila ay masasama. Dahil kayo, markado na kayo sa mata ko at utak ko, kahit mapunta pa tayo sa kabilang mundo, kayo ay masama. Ganun lang yun. Okay? Ulitin ko ulit Pag nagturo na ako at binanggit ko kung sino-sino kayo at nagkwento ako kung ano yung mga nakita ko at mga nasaksihan ko, pasensyahan